Nais ko lang din ibahagi sa inyo ang aking kwento na hango sa tunay kong karanasan. Kasama ang aking kaibigang itago na lamang natin sa pangalang Rosa. Dekada 80 nang mangyari ito. Bata pa lamang ako ay matalik ko ng kaibigan si Rosa. Magkasanggang dikit kaming dalawa at halos hindi na mapaghiwalay. Ang sabi nga ng karamihan, magkahawig daw kaming dalawa ni Rosa. Siguro ay baka magkapatid umano kami pero sa magkaibang butas lamang lumabas. Mula ulo hanggang paa ay kilalang kilala ko ang kaibigan ko. Maging sa mga paborito nitong pagkain ay alam na alam ko't pati ang paboritong damit, kulay at kahit na ang kung ano ang pangarap nito sa buhay. Ganon din naman siya. Wala kaming tinatagong sekreto sa isa't isa. Kahit na noong nagdalaga kami kapag may binatang gustong pumorma sa akin ay ipinapakilala ko muna kay Rosa. Siya ang tagalitis kung pasado ba sa kanyang panlasa at paningin o hindi. Kapag naman may problema kami ay sinasabi namin sa isa't isa at nagdadamayan. Nangako kasi kami na walang maglilihim kahit na anuman ang mangyari noon. Yun nga lang, habang lumilipas ang panahon ay sadyang may mga bagay nga yata talaga tayong hindi kayang gampanan. At sa halip ay sumabay na lamang sa agos ng buhay. Gaya na lamang noong minsan kaming nakaranas ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Isang beses noon, nalaman kong may nanliligaw pala kay Rosa at naninirahan yon sa ibang sitio. Nalaman ko na lamang yon nang minsang nadulas ang bibig ng kanyang kapatid. Naging abala kasi ako sa trabaho ng mga panahong yon. Kung kaya't bibihira na lamang kaming nagkikita ni Rosa. Pero kapag naman nagkikita at magkasama kami ay walang patid ang kwentuhan naming dalawa na para bang wala nang bukas. Lahat ng nangyari sa mga nagdaang hindi kami nagkikita ni Rosa, ikinikwento ko sa kanya. Dahil nga sa ayaw kong sumira sa pangako namin sa isa't isa. Daya mo naman Rosa, naglilihim ka na sa akin ha. Pagtatampo ko pang wika sa kaibigan kong nang minsang magkasama kami. Natawa naman siya at nagtanong kung ano ang pinagsasabi kong naglilihim na siya sa akin. Doon ko sinabi na nalaman ko mula sa kapatid niya na may nanliligaw pala sa kanya at katrabaho pa niya. Sinabi niya naman na hindi naman malaking issue dapat yon. Sasabihin niya naman umano sa akin. Kaya nga lang ay nakalimutan niyang banggitin nung nagkita kami ng nakaraan. Sinabi niyang wag na ako magtampo. Sasabihin niya naman umano. Sa parting yon ay medyo napawi ang tampong nararamdaman ko sa kaibigan ko. Kaya nga lang, dapat sinabi niya sa akin dahil sa iyo ang usapan namin. Ang totoo nga niyan, Rita, hindi ko siya manliligaw. Wika nito. Kumunot ang noo ko at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihing hindi manliligaw. Doon ay sinabi sa akin ng kaibigan ko na nobyo niya na umano ito. Napatanong ako noon kung kailan pa at sinabi nitong noong nakaraang gabi lang din. Hinawakan niyang braso ko at parang batang nagsusumamo na wag na ako magtampo. Paulit-ulit niyang sinabi sa akin na hindi naman umano malaking issue yon dahil sasabihin niya naman kasi talaga. Kaya nga lang ay ilang araw kaming hindi nagkikita kung kaya't hindi niya nasabi sa akin ang tungkol sa pinaplano niya noon. Para hindi umano ako magtampo ay ipapakilala niya ako sa kanyang kasintaang si Saddam. Nainis naman ako at inirapan siya at sinabihang pangalan pa lang ay tunog manloloko na. Mukhang hindi mapagkakatiwala ng kasintahan niya. Dahil sa pangungulit niyang isasama niya raw ako sa bahay ng kasintahan niya sa susunod na Sabado. Pumayag na lamang ako noon. Sinabi ko sa kanyang wala namang problema. Sasamahan ko ito. Gawa ng wala naman akong pasok. Nang makaalis ng kaibigan ko,
Nagulat naman ako sa biglang paglapit ng aking ina. Tinanong niya ako kung nasaan na raw ang kaibigan ko at sinabi ko naman sa kanyang umuwi na. Tinanong ko si nanay kung bakit niya naitanong. Tumingin muna sa labas ng bahay ang aking ina at tila ba sinisiguradong wala na talaga ang kaibigan ko. Alam mo kasi anak, yung kaibigan mong si Rosa, nakaraang gabi lang ay nakita ko siyang may kasamang lalaki. Nobyo niya yun, oh. Oo, Hanay, nobyo niya. Saddam daw po yung pangalan. Nagulat ako nang sabihin sa akin ni nanay na hindi maganda ang kutob niya sa lalaking kasintahan ni Rosa. Unang tingin niya pa lamang umano ay mukhang may tinatagong kakaibang lalaking yon. Hindi ako nakaimik sa sinabi ng aking ina. Hindi ko kasi alam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi, pero sa totoo lang, yun pa lamang ang unang pagkakataong nagbigay ng negatibong salita si nanay sa naging kasintahan ni Rosa. Dati-rati, hindi naman nangingialam yan eh. 2:00 pa lang ng hapon ay dumating na siya sa bahay. Bihis na bihis ito at mukhang pinaghahandaan niya talaga ang pagkikita nila magkasintahan nun. Pakiwari ko nga ay mukhang tinamaan na talagang kaibigan ko. Gawa ng hindi naman siya ganon sa ibang manliligaw niya, maging sa mga naging kasintahan nun. Rita, bakit hindi ka pa nakabihis? Tanong niya sa akin nun. Natawa naman ako at sinabihan siyang magbibihis na ako. Maghintay lamang siya at medyo maaga-aga pa naman. Sinabi niya namang mas mabuti na yung maagang pumunta para mapaghandaan niya na ang sasabihin sa pamilya ng kasintahan niya. Kinakabahan raw kasi siya gawa ng yun pa lamang ang unang pagkakataong dalhin siya ni Saddam sa bahay ng mga magulang nito. Nang matapos na akong magbihis, ay siyang pagdating naman ng kababata rin naming si Duday. Nang malaman niyang may lakad kami ni Rosa, nagpresenta na rin itong sumama. Teka, anong oras kayong uuwi mamaya ha? Kung gusto niyo ipasamahin niyo na si Udong para may kasama kayong lalaki. Sabi ni nanay. Huwag na po, Nay. Tsaka kasama naman namin si Duday. Kaya di na namin kailangan ng isa pang barako. Mabilis naman akong hinampas na mahina ni Duday at mataray na nagtanong kung sinong barako ang tinutukoy ko. Natawa naman ako at sinabing wala yun. Biro ko lamang yun sa aking ina para hindi niya na ako kulitin pa ng kulitin na isama ang kapatid kong si Udong. Nga pala, may singit ko lang. Itong kababata kong si Duday, Darwin po talagang totoo niyang palayaw. Kaya nga lang ay mas babae pa ito kung kumilos kaysa sa aming dalawa ni Rosa. Kaya Duday ang palagi kong tinatawag sa kanya. Hanggang sa nakasanayan na nga namin at naging palayaw niya ng Duday. Matapos kong makapagpaalam sa aking ina, kagad na kaming umalis sa mga kaibigan ko. Habang naglalakad nga kami papunta sa pinagtatrabahuan nila, gawa ng doon ang usapan nilang magkikita bago pumunta sa bahay ng pamilya ni Saddam, ay hindi na magkamayaw ang kaibigan ko sa pagkikwento. Tamang kinig lang naman ang ginagawa ko dahil ni minsan, hindi ko pa nakita ang kasintahan niya. Pero kung pagbabasya ng mga kinikwento ni Rosa, gwapong-gwapo siya sa binata at mukha talagang nabihag ng binatang yon ang pihikang puso ng kaibigan ko. Sabi ko pa nga sa isipan ko noon, napakaswerte ng binatang yon dahil sa minsan lamang magmahal ng lubos ang kaibigan ko na ito. Biruin mo, nagawa niya pang isekreto sa akin noong manligaw pa lamang sa kanya si Saddam. Samantalang ako kapag may nagbabalak na manligaw, siya kaagad yung pinapaharap ko para makilatis na kung pasado ba o hindi. Pero dahil nga sa matalik ko siyang kaibigan, kahit na isekreto niya sa akin ang tungkol doon, binaliwala ko na lamang yon. Nung makarating na kami sa pinagtatrabahuan nila, saktong kakalabas pa lamang ng binata sa trabaho,
Wala din pasok si Rosa noon gawa ng Sabado. Samantalang ang kasintahan niya, meron. Pagkalapit niya, kaagad na ipinakilala ako ng kaibigan ko. Unang tingin ko pa lang sa binata, hindi na may pagkakailang napakagwapo niya. Mala Adonis sa mukha tindig. Siguro kung dumayo lang to sa baryo namin ay mapagkakamalan itong artista. Doon ko naisip na baka kaya siguro inilihim sa akin ni Rosa ang tungkol sa binata dahil natatakot siya na baka mabaling sa akin ang pansin ng binatang yon. Hindi naman siya nagbubuhat ng bangko, Sir Seth, pero aaminin kong sa aming dalawa ni Rosa, ako ang ligawin. Sumasali-sali rin ako sa mga palahok na mga magagandang binibini sa bawat baryo tuwing piyesta. May dugong Kastila at ang sabi pa nga ng karamihan noon, kamukha ko raw ng kabataan si Ana Roses. Matapos kong makita si Saddam ay tiningnan ko ang kaibigan ko at binulungan ng, kaya naman pala ayaw mong ipakilala sa akin ha? Haliparot ka talang babae ka. Ngumisi naman ang kaibigan ko at sinabing baka nga raw kasi magbago ang isip ni Saddam at hindi na siya liligawan oras na makita ko noon. Binigyan ko muna ng espasyo ang dalawa para magkausap ng masinsinan. Makalipas ang ilang minuto, pagkatapos nilang mag-usap ay lumapit sa akin si Rosa. Ano Rosa, tara na? Tanong ko. Mamaya na, may tatapusin lang siyang trabaho. Ilang minuto pa kaming naghantay sa kasintahan ng kaibigan ko. Habang naghihintay, nagkwentuhan muna kami. Sinabi ni Rosa na may kapatid pa umanong isa si Saddam. Kung gusto ko ba umanong, ereto umano. Gwapo din umano yon. Nakita niya na ng isang beses nang pumunta siya sa pinagtatrabahuhan ni Rosa at ni Saddam. Sabi ko naman ay hindi na. Gawa nang hindi naman ako nagmamadaling magkaroon ng kasintahan. Natawa naman siya at nagbirong hindi ba raw ako maiinggit sa kanya dahil makikita ko silang naglalampungan ng kasintahan niya habang naglalakad papunta sa tirahan nito. Nagpumilit itong pumayag na ako na ereto ako sa kapatid ni Saddam para hindi naman ako lamukin umano. Nagtawanan na lamang kaming dalawa pagkatapos nun. Natigil lamang ang kwentuhan naming magkaibigan nang lumabas ng muli ang kasintahan ni Rosa. Kagad namang lumapit si Rosa sa kasintahan niya at tinawag na kami ni Duday. Umalis na raw kami bago tuluyang lamunin ng dilim ang kapaligiran. Dapat nasa bahay na kami ng kasintahan niya. Sumunod kami sa kanila. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ang buong akala ko ay sasakay kami papunta sa bahay nila Saddam. Pero nagkamali pala ako. Nung tanungin ko si Rosa kung sasakay pa ba kami, malapad ang pagkakangisi niyang nagwikang hindi umano kami sasakay. Maglalakad lamang kami papunta sa bahay niya dahil medyo malapit lamang umano. Tinanong ko naman siya kung gaano kalapit ang sitio kung saan nanirahan ng binata. Ang sagot naman ni Saddam, mahigit 1 oras pa raw ang bubunuin namin sa paglalakad bago makarating sa kanila. Nalaki ang mga mata ko dahil sa ganun pala kalayo ang tirahan ng binatang kasintahan ni Rosa. Napatanong ako kung bakit hindi na lamang kami sumakay para mas mapabilis ang pagdating namin. Pasensya ka na, pero kasi kapag mga ganitong oras, wala nang bumabiyahe papunta sa sitio namin. Kinailangan talaga naming maglakad papunta doon. Paliwanag pa nito. Nagtataka namang tinanong ko siya kung bakit wala nang bumabiyahe papunta sa kanilang sitio. Hindi naman nakasagot si Saddam sa tanong ko. Sinita pa ako ni Rosa noon na wag na umano kong magtanong pa ng magtanong. Sumunod na lamang umano kami. Dahil sa napasubo na ako ay wala na akong nagawa pa kundi ang manahimik na lamang at sumunod na sa kanila. Nang mag-iisang oras na kaming naglalakad,
at nasa parting wala ng kabahayan at pawang mga talahiban na lamang at niyugan ang nakikita namin. Tinanong ko si Saddam kung malayo pa ba ang lugar na tinitiran niya. Pakiramdam ko kasi ay parang nasa kaduluduluhan na kami ng baryong pinasukan namin nun. Liblib na kasi yun at may nadaanan pa kaming ilog na hindi naman kalaliman. Parang nagsisituloy akong sumama sa kaibigan ko. Sinabi naman ng binatang malapit na kami. Mga ilang minuto na lang kaming maglalakad. Mararating na namin ang sitio kung saan siya nakatira. Hindi na nga ako muling umimik pa at nanatiling nakasunod lamang ako sa kanila. Nakita ko namang panay lamang ang pag-irap ni Duday at hindi na nagsasalita pa nun. Napapagod na rin ito sa paglalakad. Hindi naman naglaon ay narating na namin ang bahay ni Saddam. Sa bungad pa lamang ng bakuran ay hindi ko mawari kung bakit nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Pero ipinagsawalang bahala ko na lamang yon. Dahil sa inisip kong normal lamang ang nararamdaman ko. Maya-maya pa ay may natanaw akong matandang lalaking may hawak ng tabak. Masama ang pagkakatitig nito sa amin at parabang anumang sandali ay tatagain kami. Uy, Day, grabe naman kung makatingin si Manong sa atin, oh. Parang kakatayin tayo ng buhay. Pabulong na wika ni Duday at napapakapit pa sa braso ko na parabang takot na takot. Sinaway ko siya at sinabihang huwag maingay. Baka marinig ng matanda ang mga pinagsasasabi niya. Talagang makakatay kami noon ng buhay. Kagad na kaming ipinakilala ni Saddam sa matandang may hawak ng tabak at napag-alaman naming ama niya pala ito. Medyo napahinga ako ng maluwag matapos kong malaman yon. Sa baritonong boses ay nagsabi itong pumasok umano kami. Nagkatinginan naman kami ni Duday. Gawa ng hindi akma sa katawan ng matanda ang boses nun. Kung titingnan, parang nasa edad 50 mahigit na ang matanda pero yung boses nito parang mga nasa edad 40 pa. Nagbiro pa nga si Duday na may asim pa umano si tatay. Mukhang masarap-sarap pa umano itong lamutakin. Pinandilatan ko naman siya ng mga mata. Sinabihang maghinay-hinay sa mga sinasabi. Dahil hindi lahat ng tao ay kilala siya at kayang sakyan ang mga biro niya. Sa bungad pa lamang ng pintuan, may nalanghap na akong kakaiba. Sumalubong sa akin ang napakabahong amoy. Masakit sa ilong. Parang amoy mapanghi o ihi ng matanda o yung pinaghalong nabubulok na laman. Hindi ko ipinahalata ang nalanggap ko dahil baka masabihan pa akong maarte. Pagkapasok namin ay nakita kong may matandang nakaratay sa mahabang upuang nasa tabi ng pintuan. Kaya napapaisip ako nun na siguro ay ganun na lamang ang lansang naaamoy ko dahil merong matandang nakaratay doon. Hindi naman kasi lingid sa atin na kapag may mga ganon, medyo may kakaiba ng samyong loob ng bahay. Lalo na kung hindi nalilinisan o napapaliguan. Baka kamo naihiyang matanda sa salawal nito at hindi pa napapalitan kaya nagpasabog yun ng malansang amoy na aakalain mong amoy panghi ng pusa. Ilang sandali pa, halos hindi ko na maikurap-kurap ang mga mata nang may makita akong gwapong lalaking iniluwa mula sa pintuan ng kusina at sa palagay ko, kaidaran ko lang. Ang binatang yun kaagad ang kumuha ng atensyon ko. Nakaramdam naman ako ng hiya, kaya't mabilis akong nag-iwas ng tingin nang mapatingin sa akin ang binata na yon. Grabe ang kabang nararamdaman ko ng mga sandaling yon dahil sa pakiwari ko ay nakatingin pa rin sa akin ang binatang na pag-alaman kong kapatid ni Saddam. Nikolay, halika. Ipapakilala kita dito kay Rita. Tawag ni Saddam sa kapatid niya.
Mas lalo namang bumugso ang kabang nararamdaman ko nang makita kong naglalakad na papalapit sa amin ang binatat ng mga oras na yon. Seryoso pa rin. Nang tuluyan na itong makalapit, ipinakilala ito sa akin ni Saddam. Magkahalong kaba at saya ang nararamdaman ko nang magkadaupang palad kaming dalawa ni Nikolay. Ang mas ikinasaya ko ng mga sandaling yon, nangngitian ako ng binata at lumabas ang dalawang beloy sa pisngi nito. Halos mga tugna ang mga tuhod ko. Parang hindi ko na yata kaya pang tumayo ng matagal nang titigan ako ni Nikolay nang nakangiti nun. Makaraan naman ng ilang sandali. May dalawang nagagandahang dilag naman ang pumasok sa loob ng bahay. Napag-alaman namin mga kapatid din yun ni Saddam. Grabe, ano bang sabon ng pamilya ni Saddam? Bakit ang gagwapo nila at ang gaganda ng kanilang alindog? Artistahin ng kutis. Mala Diyosa at mala Adonis na mga katawan. Bulalas ni Duday nun. Isa-isa nang ang inilabas sa mga pagkain niluto ng ina ni Saddam at nilagay sa mesang nakapwesto sa sala nila. Doon ko lamang din nalaman na kaarawan pala ng kasintahan ni Rosa. Humingi ng patawad si Rosa gawa ng sa sobrang tuwa niya ay nakalimutan niyang banggitin sa amin kung bakit kami naimbitahan nun. Sige na, kumain na kayo at mamaya na tayo mag-usap-usap. Wika ng ina ni Saddam. Noon ngang tinikman ko na ang sinabawang manok. Bahagya pa akong naubo. Sa kadahilan ng wala man lamang kalasa-lasa yon. Mukhang wala nga yatang sangkap ng sibuyas at paminta. Para lamang yung pinakulo ang tubig na nilagyan ng manok at papaya. Nang tingnan ko ang ama ni Saddam, masama na ang pagkakatitig nito sa akin. Kaya naman kagad akong nag-iwas ng tingin at inayos ang sarili at hindi na nagreklamo pa. Kahit hindi ko malunok-lunok ang pagkain, pinilit ko mga kagiliw. Gawa ng panay ang pagsipat na mga magulang ni Saddam sa gawi ko. Tuloy, napapaisip ako at naitanong sa sarili kung kakatayin na ba kami. Para kasi kaming mga baboy na pinapakain ng pinapakain para pagkatapos nun katayin eh. Nung umalis sa pwesto namin ang mga magulang ni Saddam at lumabas ng bahay, saka pa lamang ako nakahinga. Maghuhugas muna ako ng kamay. Pagdadahilan ko dahil sa ayoko nang ubusin ang pagkain na kahain sa plato ko. Pakiramdam ko, sa bawat pagsubo ko ng pagkain, bumabaliktad ang sikmura ko nun. Samahan na kitang pumunta ng kusina. Tugon ni Nikolay at agad nang tumayo. Hindi na ako nakapagsalita pa. Agaran nang sumunod ang binata. Nang nasa kusina na kami ay nagulat ako nang bigla niyang sabihin sa akin, umalis na raw kami pagkatapos naming kumain. Gulat na tinanong ko siya kung bakit papaalisin niya kaagad kami. Ano na lamang ang sasabihin ng pamilya niya kung aalis kami kaagad pagkatapos kumain nun. Dagdag nito, sundin ko na lamang umano ang sinasabi niya. Para lamang dinumano sa kapakanan naming tatlo ng kaibigan ko ang sinasabi niya. Uuwi rin naman kami kaagad, huwag kang mag-alala. Naiirit ang tugon ko nun. Nang matapos na nga ako makapaghugas ng kamay ay iniwan ko ng binata at naglakad na pabalik sa sala. Pero bago pa man ako makalabas ng kusina, ganoon na lamang ang gulat ko nang kamuntikan ko ng masagi ang lola ni Saddam. Nang mga sandaling yun ay bahagya pang nanlaki ang aking mga mata. Dahil kanina lang, nakaratay pa ang matanda. Yung parang naghihingalo. Umuungol-ungol pa ngayon na parang anumang oras ay babawian ng buhay eh. Tapos na makasalubong ko, ang lakas, maliksi kong kumilos.
Kakaibang pagkakangisi ng matanda. Naniningkit pa ang mga matang tiningnan ako noon. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan at hindi napigilang magtaasan ng mga balahibo ko sa batok. Bumalik lamang ako sa ulirat nang bigla akong hawakan ni Nikolay at sinabihan ang kanyang lola na lumabas na muna ng kusina. Walang sabi-sabi namang lumabas ng kusinang matanda. Para itong wala sa sariling naglakad palayo. Bakit ganun kung makatingin sa akin yung lola mo? Tanong ko. Imbis na sagutin ako ng binata, hinatak niya ako paikot sa likuran ng kanilang kusina. Nang makarating na kami doon, nakita kong may mga naglalakihang kulay itim na balde ang nakahilera sa gilid ng kusinang yon. Napatakip ako sa ilong nang biglang buksan ng isa sa mga baldeng nakahilera ng binata. Kamuntikan pa akong masuka at agarang napatakip ng ilong. Bigla na lamang umalingasaw ang baldeng binuksan ni Nikolay. Nung titigan ko ang laman ng balde, ay grabe ang kilabot na nararamdaman ko. Dahil sa nakita kong punong-puno ng likidong pula ang laman ng banga. At may mga karning hindi ko maintindihan at hindi ko sigurado kung galing sa hayop. Meron pang buhok na bahagyang nakalutang nun. Napatitig ako kay Nikolay. Mabilis niya namang isinara yon at ang isa pang balde ang binuksan. Nang tingnan ko yon ay napakaraming lamang loob ang naroroon at nakita kong may mga uod na gumagapang. Matapos isara ni Nikolay ang banga, sinabihan niya akong magmadali na kaming umalis. Ang ibig sabihin, hindi totoong kaarawan ng kapatid mo? Tumango si Nikolay at sinabing pakana lamang ang lahat para makapangbiktima ng mga inosenteng tao. Anong gagawin ko? Ang gawin mo, hikayatin mo yung mga kaibigan mong umalis na dito bago pa man may mangyaring hindi maganda sa inyo. Gaya ng ibang dalagang dinadala ni Kuya dito. Matapos niyang ilahad ang mga katagang yon, halos balutin na ako ng kilabot sa sarili. Ano kayo? Bakit may imbak kayong mga hilaw na karne? Mga hayop ba yun? Hindi sumagot ang binata. Sa halip ay tinitigan lamang ako at nakaramdam na ako ng kaba ng mga oras na yon. Dahil sa ilang minuto na lang, magdidilim na. Nangangatugma ng mga tuhod ko ay kumuha ko ng baso sa may kusina at nagmamadali ng pumunta sa mesa kung saan kami kumakain ng mga kaibigan ko noon. Pagdating ko ay hindi ko na rin nakita ang matanda kung nasaan yon. Pagkalapag ko ng baso, sandali kong ipinagpaalam ang mga kaibigan kong magpahangin lang kami saglit sa labas ng bahay. Napansin kong tinitigan ako ng napakatalas ng ina ni Saddam. Nakakapasok pa lamang ng oras na yon. Pero hindi ako nagpatinag sa takot na nararamdaman. Sa halip ay nilakasan ko ang loob ko para hindi mahalata nito na kanina pa ako natatakot. Nung tumango ang ina ni Saddam, mabilis na akong naglakad palabas ng bahay. Mahigit 6:00 na ng hapon yon at tuluyan ng lumubog ang araw sa kalangitan. Sumunod naman si Duday at Rosa. Tinanong nila ako kung bakit ko sila kakausapin. Bago pa man ako makasagot, ay bigla na lamang may humawak sa may likuran ko. Mabilis ko namang hinawi yon at bahagyang umatras. At nang lingunin ko ngayon, ay grabe ang kilabot na nararamdaman ko. Sa kadahilan ng
Yun ay walang iba, kundi ang lola nila Saddam. Nanlilisik ang mga matang namumula. Rinig na rinig ko ang panggigigil sa paghinga nito habang walang humpay na tumutulo ang laway at sumisinghot-singhot sa hanginon. Dahan-dahan itong lumapit. Pero bago pa man ito tuluyang makadikit, ay mabilis nang hinablot ni Nikolay ang kamay ko at kumaripas na kami ng takbo palabas ng kanilang bakuran. Sumunod ang mga kaibigan ko. Wala nang sali-salita pa. Nang makalabas na nga kami, grabe ang pagkaripas namin ng takbo. Habang binabagtas namin ang daan ay nakakarinig na kami ng huni. Kakaibang mga huni ng hayop yon. Ginapangan na ako ng kilabot sa buong katawan. Halos himatayin ako nang biglang may bumagsak sa mismong harapan namin nun. Dali-dali akong napahinto sa pagtakbo. Ramdam na ramdam ko ang pangangatog ng katawan ko. Sa harapan namin, Sir Seth. Isang tao pero hindi ko masabi kung tao ba ang itsura nito. Napakaitim nito. Namumula ang mga mata. Nanlilimahid sa kintab ang katawan. Nagulat na lamang ako nang biglang napasigaw si Nikolay ng, "Paalisin mo na sila, kuya. Huwag sila. Iba na lang." Umangil lamang ang nilalang na nasa harapan namin. Napatingin naman ako kay Nikolay nung banggitin niya ang pangalan ng kapatid kong si Udong. Sinabi niya sa tinatawag niyang kuya na niligtas umano ng kapatid kong si Udong ang buhay niya nung minsang kamuntikan na siyang pagsasaksakin ng mga lasinggero sa karatig baryo. "Kuya! Tay! Nakikiusap ako. Huwag po sila." Isang malakas at nakakakilabot na pag-atungal ang namutawi sa buong kapaligiran. Bago kumaripas ng takbo palayo ang dalawang nilalang. Tiningnan naman ako ni Nikolay. Nagbulot na rin ihatid na kami hanggang sa baryo namin. "Sandali, paano mo nalamang kapatid ako ni Udong?" Kinakabahan ko pa ring tanong nung nagpatuloy na kami sa paglalakad. Hawak-hawak niya pa rin ang kamay ko at hindi niya yun binitawan. Malungkot ang boses na nagwika si Nikolay na matagal niya na akong kilala. Minsan na raw siyang pumunta sa baryo kung saan ako nakatira para bisitahin ang kapatid kong si Udong. At doon niya ako nakita at tinanong niya pa ang pangalan ko noon. "Palagi kitang pinagmamasdan mula sa malayo. Gusto kitang lapitan nun pero hindi ko magawa dahil natatakot ako." Nang makarating na nga kami sa baryo, nagpaalam na si Nikolay. Pero bago pa siya umalis, binalaan niya kaming walang dapat makakaalam sa mga nangyari. Oras sumano na may makaalam. May mangyayaring hindi maganda sa angkan naming magkaibigan. Dahil sa takot, napagkasunduan naming magkaibigang itago na lamang ang tungkol sa nangyari. Magmula noon, hindi na naglihim pa ang kaibigan ko. Natatakot raw siyang baka maulit pang nangyaring ito. Siguro, kung siya lang mag-isa ang pumunta sa bahay ng mga aswang, tiyak ay hindi na siya makakalabas ng buhay noon. At sa kamalas-malasan, ay hindi na siya mahahanap pa ng pamilya niya. Dahil baka isa na rin siya sa mga laman ng balde.